Dahil daw sa maliit na barko ng Pilipinas, nasayang ang pagkakataon na sana ng Pilipinas mga tol. Ano itong pagkakataon na to na nasayang dahil sa maliit na barko ng Pilipinas? Yan ang ating aalamin mga tol. Bibigyan natin ng commentary and reaction video mula rito sa channel ni John Reps. Yan kung nakikita ninyo mga tol. Huwag ninyong kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ni John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba sa may description box mga kapatid. Suportahan po natin yan. At syempre kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may bago tayong reaction videong tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. John Reps. Isinaalang-alang ng Japan, United States at Australia na ipadala ang kanilang mga sasakyang pangdagat na may dalang mga sasakyang panghimpapawid sa Pilipinas upang magsagawa ng trilateral naval exercise sa susunod na linggo sa West Philippine Sea. Ang nakaplanong ehersisyo na itinakda para sa Miyerkules ay sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Nagpasya ang Japan Maritime Self-Defense Force na ipadala ang malaking barkong pangdigma nito na Izumo. Samantala, isasama naman ng Australian Navy ang amphibious assault ship nito na Canberra. Lalaki ng barko nila, no? Habang ang US Navy ay inaasahang magpapadala rin ng mga amphibious assault ship nito. Sa pamamagitan ng inaasahang magkasanib na ehersisyong ito, kabilang ang mga kasanayan sa pag-alis at paglapag ng mga sasakyang panghimpapawid gamit ang mga deck ng tatlong barko. Ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito sa seguridad ay naglalayon na maipakita ang pangako sa pagtataguyod ng kalayaan sa pag-navigate. Maganda sana ang gagawing pagsasanay na ito ng apat na bansa, lalo na't sa West Philippine Sea ito gaganapin. Ngunit hindi muna ito matutuloy dahil kinansila ng puwersa ng Pilipinas ang kanilang paglahok sa naval exercise dahil masyado daw malaki ang mga sasakyang panghimpapawid ng tatlong bansa para lumapag sa mga deck ng barkong pangdigma ng Pilipinas. Sa inilabas na statement ng Japan ay ito ang nakasulat na dahilan ng Pilipinas. Dahil sa liit na mga barko natin mga tol. Ulitin natin no, hindi ito dahil sa administrasyon ngayon at administrasyon itong nakaraan, kundi dahil doon sa mga nauna pa mga tol. Dahil itong mga nakaraang administrasyon, sila lang naman talaga yung nagpondo at nagbigay ng budget dito sa ating mga militar para ma-modernize, di ba? Samantalang dati, itong mga barkong to, mga luma na to, ang liliit pa mga tol. Kaya hindi sila makalahok dahil ngayong mga aircraft ng ibang bansa ay hindi kakasya sa ating barko, hindi makakalapag. Kaya hindi na lang tayo sasali. Sayang mga tol, no? Sayang. Parang nakakalungkot isipin mga kabayan na kulang talaga ang barko ng Pilipinas. Mayroon namang BRP Tarlac at BRP Davao ang Philippine Navy, ngunit tagdalawang helicopter lamang ang kaya nitong isakay. Malayo sa destroyer ng Japan na 12 ang sakay nito na nakaposisyon sa deck at 28 naman pag nakapark. Sa pagsasanay na ito ay isasagawa sana ang pag-take off at paglanding ng mga sasakyang panghimpapawid sa iba't ibang mga barko ng kalahok. Kaya naman ang mga commander mula sa apat na bansa ay maaaring magtipo na lang sa Pilipinas upang magpadala ng matapang na mensahe at muling i-finalize ang plano ayon sa Japan. Pero okay lang, sa West Philippine Sea gaganapin yan mga tol. Hindi natin alam kung mangi-interrupt dyan yung mga nangaangkin ng teritoryo dito sa West Philippine Sea, no? Hindi natin alam kung bigla-bigla na lang silang e-epal dyan. Sa pagharap ng dumaraming panggigipit ng militar ng China, ang Pilipinas ay nakatuon sa pagpapalakas at pakikipagtulungan sa seguridad sa Japan, Estados Unidos at Australia. Alam ko meron din tayo kahit papanong pagawaan ng barko dito eh. Makakaya sana natin, no? Sana kayanin natin mga tol na makapagpagawa o makagawa din, no, ng mga higanting barko, mga dambuhalang barko. Yung tipong kayang lapagan ng katulad ng dami ng eroplanong kaya nilang ilapag doon, mga helicopter na kaya nilang ilapag doon sa barko nila, di ba? Sa atin, isang helicopter lang daw, yun lang yung kaya eh.
Diba? So sobrang liit talaga ng mga natin, mga barko natin ikukumpara sa Japan, Australia, Amerika. Ganon din sa China, malalaki din mga barko nun mga tol. No, sana magkaroon din tayo ng ganon. At sa ibang balita naman, isang hospital ship ng China ang dumating sa Solomon Island upang magsagawa ng libreng check-up at pamimigay ng gamot. Siyempre, balak sa COVID ng China yan. Nag-release naman ang China ng video kaugnay sa kanilang pagsasanay malapit sa Taiwan upang ipakita ang kanilang puwersa at kakayahan nito, gayon din ang Australia kasama ang Pilipinas. Kaya't panoorin natin. Magaling lang sa training yan. Indo-Pacific Endeavour is Australia's flagship regional engagement activity, where we work with 14 countries across the Indo-Pacific, from India in the west to the Philippines in the east. It builds partnerships, strengthens friendships, and it ensures peace, security and prosperity across the region. Exercise Alon is the bilateral phase of Indo-Pacific Endeavour where we work with the Philippines. Exercise Alon will be an amphibious activity in the Philippines, at Palawan and Zambales. We'll be working with the Philippine Marine Corps and the US Marine Corps. Exercise Alon and IPE, it's a great initiative from the Australian Government to work with our friends and partners throughout the region. Everything we do is mutually beneficial, and everything we do is at the invitation of our friends and partners. We've been doing it since 2017 and we'll be doing it again next year. So get on board. Good. So eto na. Ang China's PLA. Nagma-muscle flex na naman sila. Alright, so ayan yung video ng Australian at saka yung pagsasanay nitong bansang China, mga tol. Pinapakita nila kung gaano sila kagaling, kung gaano sila katindi. Hindi natin malalaman yan sa practice lang, no? Magagaling din naman yung ibang bansa, mga tol eh. Pero sana magkaroon talaga tayo ng mga malalaking barko, no? Tingnan nyo, sayang pagkakataon na sana ng bansang Pilipinas to na makalahok sa ganong klaseng pagsasanay sa West Philippine Sea talaga gagawin. Pabor na sa atin yun, mga tol. Sila pa yung dumayo, di ba? So sa West Philippine Sea gagawin, Australia, Japan, Amerika, binitbit nila yung mga malalaking barko nila pagdating dito. Sabi ng Pilipinas, alalaki ng bitbit nyo, wala kami niyan. No, hindi na lang kami sasali, manonood na lang kami. No, kawawa naman ng Pilipinas. So sana magkaroon din tayo ng ganyan in the near future, mga tol. No, sana maisipan ng ating mga mambabatas, ng ating gobyerno na wait, kinakailangan nating pondohan ng ating militar ng ganito din, no? Dapat meron tayong ganyan para kaya nating ipagtanggol ang ating sarili, no? Ano sa tingin niyo, mga tol? Comment kayo sa baba. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.